makitayo lang po na tayo para po sa ating pangunang panalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi na to, sa araw na ito, sa panibagong lakas, sa panibagong buhay na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Kaya po nandito pong muli kami para po magkatipon-tipon at tumulog sa iyong harapan. Dalangin ko po, Lord, na siya sa atin yung nga po, yung kaibuturan ng isip, ng puso namin, Panginoon, ng buo namin pagkatao. Kung may nakita ka man pong karumihan, kung ano man po yung mga hindi magandang nakita ka, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, at pakalinisin niyo po kami mula ulo hanggang paa, Panginoon. Nawa po, maging karapat-dapat po kami na humarap sa iyo ngayong gabi, na dumulog sa iyong harapan, Panginoon. Kaya patuloy niyo pong siyasatin at linisin pong aming puso at isipan. Maraming salamat po, Lord. At kayo nga po yung manguna sa gabi na to sa lahat po ng mga gagawin po namin, Panginoon. Sa aming pagkanta, pagpalakpak, pagsayaw. Nawa po malugod ka at mabigyan ka ng pinakamataas na kapurihan, Panginoon. At sa magdadala po ng iyong salita, Lord, nawa po yung lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay yung dalisay at purong salita niyo lamang po, Panginoon, upang tunay na makapagpalakas po sa bawat isa po sa amin at para po mas lumalim po yung pananampalataya po namin sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ready na po ba tayo na magpuri at sumamba sa ating Diyos? So, ngayong gabi po, magpasalamat po tayo sa ating Diyos sapagkat siya po yung pinagbubulan ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay
nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, salamat. Patuloy po nating pasalamatan ang ating Diyos sapagkat wala pong nalilingid sa Kanya. Lahat po ng pinagdadaanan natin, alam niya. Ngunit ganun pa man, minamahal pa rin niya tayo. Kahit na gaano kasama yung past natin, yung dati nating pagkatao. Pero nung lumapit tayo at humingi ng kapatawaran sa Kanya, tinanggap niya tayo at minahal. Kaya maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo'y nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Saan pa po, awitin po natin to na mula sa puso natin. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam
ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin. At alam ko po na bawat isa po sa amin nakasulat po sa inyong aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa paggabay, sa pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, ngayon pong gabi na to, muli, kung sino po yung gusto mag-testify sa kabutihan ni Lord, malaya na po kayong makapunta sa harapan para magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Meron po ba? Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito, sa lahat ng mga biyaya at grasyang pinagkaloob niya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung sugar ko, medyo malakas na yung katawan ko dahil unti-unti ko nang... Kasi pag mataas ang sugar mo, nanglalata ka eh. Nanglalambot yung katawan mo. Parang ayaw mong bumangon pag Pala pag nagpatingin na ako kay Cindy ng sugar, ay mataas pa rin, 200 pa rin. Aba, sabi ko, wala naman akong kinain. Bakit? Bakit ganun pa rin kataas yung sugar ko? Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon kasi binibigay niya yung lakas muli sa akin. At sa aming pag-aalis ni Van, ang pag-iingat niya sa amin, nandiyan lagi siya, hindi niya kami pinababayaan. Kahit minsan walang naibigay na mga items dahil talagang matumal ngayon. Pero ang Panginoon hindi siya nagkukulang sa lahat ng mga pangailangan namin. Maraming salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa lahat, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa talagang, sabi nga ni Sister Nets, hindi tayo pinababayaan. Ganun din po kami. Hindi niya rin po kami pinababayaan, hindi niya kami iniiwan. Kaya talagang napakabait ni Lord. Tsaka doon sa tungkol sa bagyo, lahat na ilang bagyo rito yung dumaan, yawa ng Diyos tayo, talagang hindi talaga niya na apektuhan dahil talagang yung kamay niya ang
tumatakip sa ating lugar. Kaya talagang dapat natin pasalamatan si Lord dahil talagang ginagabayan niya tayo. Kaya sa Diyos ang lahat ng papurit, pasasalamat. Sino pa? Meron pa po ba? Sige, kung wala po, ako po muna. Nung last Sunday, di ba sabi nga ni Brother Arnbay na sabi niya, di ba, kung meron man tayong ikukumpara, wag yung sa ibang tao, di ba? Kumpara natin yung sa sarili natin, kung nag-improve ba tayo. So nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord. Kasi totoo nga na kapag binalikan mo yung mga dating nangyari sa iyo, di ba? Talagang pag kinumpara mo yung buhay mo dati tsaka buhay mo ngayon, magpapasalamat ka talaga kay Lord. Kasi dati, nung bata ako, naalala ko, magkaka-Jollibee lang kapag merong okasyon, pag may birthday, tapos makakainom ka lang ng Royal kapag may sakit ka. Ganon. So, samantala ngayon, syempre, kahit papano, pag gusto mong mag-Jollibee, makakapag-Jollibee ka kahit walang okasyon. Tapos, yung Royal, kahit wala ding sakit, pwede ka mag-Royal. Ayun. So, napakabuti po talaga ni Lord. Talagang kung iyaano mo lang, kung bibilangin mo lang talaga lahat ng ginagawa niya sa buhay mo, hindi ka talaga, or mamabangha ka lang talaga kay Lord. Dahil, totoo nga, na marami talagang nagbago sa buhay. Hindi ka na natiling nasa ilalim. Patuloy kang tinataas ni Lord. Tsaka lahat pinoprovide niya. So napakabuti talaga ni Lord sa atin. Meron pa po bang gustong mag-testify? Wala na po ba? Sige po, kung wala na pong mag-testify. Tinatawagan ko na po yung exhorter po natin ngayong gabi. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at sa ating mga kapatiran. Salamat po na kayo ay naparito, nakiisa sa ating gabi ng pananalangin. So, bago po ako magsimula, gusto ko po sana kayong tanungin, kamusta po ba ang araw natin? Di ba po? So, kasi po, kung titignan po natin, paano ba natin sinisimulan ang ating araw? Paano ba natin sinisimulan ang ating umaga? At paano ba ito natatapos? Kasi po, malinaw po na ang ating Panginoon ay isa sa mga naging halimbawa o mabuting halimbawa. Nagpakita siya ng mga mabuting halimbawa kung paano mo sisimulan at paano mo tatapusin ang iyong buong araw. Sige po, bago po tayo tuluyang magsimula, tayo po yung lahat ay manalangin. Let us pray ngayong gabing ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa buong araw na natapos. Salamat po sa napakagandang biyaya at pagpapala na ipinagkaloob nyo sa araw na ito, na hindi nyo kami ginutom. Lord, oo, nakakapagod po, pero binigyan mo kami ng kalakasan na sa iyo nanggagaling. Ikaw lang ang Diyos na aming mapagkakatiwalaan. Salamat po, dahil natapos namin ang araw na to na napakasaya. Salamat, Lord, sa mga bagay na nangyari, na sa tingin ng tao hindi maganda, pero sa iyong paningin at sa iyong plano, ito ay nakakabuti para sa amin. Salamat po sa mga taong nakasalamuhan namin sa buong araw na to. Salamat po
sa mga bagay na nangyari mula sa bahay, sa trabaho, hanggang sa pag-uwi, Lord. Maraming salamat. Yung gawa mo po is so amazing, Lord God. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan dahil natapos namin ang araw na ito. At ngayong araw na to, Panginoon, uuwi kami sa aming tahanan, magpapahinga, at muli na namang sisilayan ang napakaganda mong pagpapala para sa aming lahat. Muli, O Diyos, siyasatin mo po ang puso ng bawat kapatiran na naririto ngayon. Hindi ko po alam kung ano man yung kabigatan, kakulangan, o ano man yung mga pinagdadaan ng problema. But Lord, I know, alam mo po ito. Hindi man namin sabihin sa iyo, alam mo ang nararamdaman ng iyong mga anak. Ngayon po, Panginoon, na kami ay dumarating sa mga pagsubok ng aming buhay, alam namin na ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin. Sa iyo na po namin dinudulog ang buong araw na ito. Ingatan mo po ako na magsasalita ngayon. Itago mo ko sa iyong likuran at ikaw ang aking maitaas. Ibaba ko nawa ang aking sarili. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po muli. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po. So, ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay makikita po natin sa Marcos. Sa Marcos chapter 1 verse 35. Sabi po dito, nang madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Yan po yung sinabi sa Marcos chapter 1 verse 35 to 38 po. Pero inulit po itong pangyayaring ito sa Luke chapter 4 verse 42 to 42 to 44. Sabi po dito, mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusap, huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Malinaw po na pinakita po sa dalawang mga manunulat na ito ng Biblia, pinakita po nila kung paano sinimulan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang umaga. At bilang mga Kristiyano, isa po itong calling para sa atin. Paano ba sinisimulan ng Diyos ang kanyang umaga? Kaya nga po, isa rin po sa gusto ko pong sabihin sa board, yung magkaroon nawa tayo, or yung pinagpapray ko na magkaroon tayo ng Dawn Watch. Isa po yan sa pinapanalangin ko. Kasi po, dapat po, simulan natin ang ating umaga sa pananalangin. Malinaw po na pinakita rito, bakit ko po ba binasa yung aklat ni Marcos at aklat ni Lucas? Pinakita po kasi ni Lucas kung ano yung sitwasyon ng mga, pinakita ni Marcos kung ano yung sitwasyon ng mga tao. Pinakita naman ni Lucas kung gaano kailangan ng tao ang ating Panginoon. Malinaw na pinakita rito na sinabi ni Marcos, sabi dito, ayaw pang paalisin ng mga tao si Jesus.
Bakit po kaya? Kasi malinaw, nung nakasama nila, nung buong gabing yon, buong magdamag na yon, nakasama nila ang Panginoong Hesus, nakita nila yung kapayapaan. Naramdaman nila yung kapayapaan na sa Diyos nanggagaling. Malinaw po na nakita rito na, kaya nga po sabi, hindi ko lang dapat dito ipangaral. Kung naramdaman nyo yung kapayapaan yan, hindi ko lang dapat dito ipangaral yan. Dapat pumunta rin ako sa ibang bayan. Dahil malinaw na naramdaman ng mga tao kung gano'ng ka-intense yung ginawa ng Panginoong Hesus. Pinakita ng Panginoong Hesus kung sino siya nung gabing ito at nung umagang ito. At malinaw na ang ating Panginoong Hesus, pinakita niya yung dapat lakaran bilang Kristiyano. Pinakita niya sa atin na bilang mga Kristiyano, dapat simulan natin ang ating umaga sa pananalangin. Paano po? Sabi po dito, madaling araw pa lang, bumangon na ang ating Panginoong Hesus. At malinaw na sinabi dito kay Marcos na doon sa pinuntahan ng Panginoon, walang tao. Walang nakakakita na ikaw ay nananalangin. Kaya nga po malinaw na pinakikita ng ating Panginoong Hesus at bilin sa atin. Di ba kung ikaw mananalangin, pumunta ka sa iyong silid, isarado mo ang pinto, at manalangin ka sa amang hindi nakikita. Huwag daw po tayong manalangin na mapagpaimbabaw, na kung saan nananalangin ka sa maraming tao na pinakikita mo na mapanalanginin akong tao. Pero ang totoo, kamusta ang buhay natin? Pinakita ng ating Panginoong Hesus kung mananalangin tayo between you and God. Walang nakakakita. No one. Walang makakakita. Manalangin tayo, ibig sabihin, ihingi mo kay Lord, kung ano yung gusto mong sabihin, umiyak ka, sabihin mo kung ano yung laman na yan, yung bigat na yan. Kasi lahat naman po tayo may dalang kabigatan eh. Lahat po tayo may dalang problema. Iba't ibang problema. Iba't ibang bigat. Kaya minsan tatanungin natin, ba't hindi ba gumagaang yung buhay ko? Ba't di ba gumagaang tong problema to? Kasi hindi mo dinudulog talaga sa Lord. Minsan kasi nananalangin lang tayo, anong ginagawa natin? Kaya nga po, di ba, paano ka mananalangin? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hindi ba kayo makapanalangin kahit 1 oras man lang? Kasi minsan, Kristiyano na po tayo, ang nagiging panalangin natin, Lord, salamat po sa umagang ito, ingatan mo po ako, ikaw na pong bahala, Amen. No. Kaya nga po, kahit yung tinuro niyang panalangin, pinakita doon kung paano ka mananalangin, in-state niya doon kung ano yung mga bagay na dapat mong sabihin. Kasi, alam ng Diyos, alam ng ating Panginoong Hesus kung ano yung kalagayan natin. Alam ng Panginoong Hesus, dumadaan tayo sa problema. Alam ng Panginoong Hesus, meron tayong mga kasalanan. Alam ng Panginoong Hesus na meron tayong mga needs. Alam niya na kailangan nating mag-isa. Hindi ka nag-iisa, you are not alone, kasi kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Ama, pakikinggan ka niya sa iyong panalangin. Kaya nga po malinaw pinakita rito eh. Ang ating Panginoong Hesus, ginagawa niya, pumupunta siya sa isang lugar na kung saan walang tao, tahimik, na isasabi niya sa Panginoon, nasasabi niya sa Ama kung ano talaga ang kalagayan niya. Kahit ang Panginoong Hesus, malinaw sinabi niya, di ba? Yung hirap na nararanasan niya, anong sabi niya? Hanggat maaari, Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero yun yung nasabi ng Panginoong Hesus yun. Pero anong sabi niya? Binalik niya sa Ama dahil malinaw na alam niya na yun ang plano ng Diyos, ang planong makakabuti para sa ating lahat. Kaya nga po sabi ng Panginoon, di ba? Di ba po? Sabi niya,
Pero ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang kalooban ko. Kaya nga po malinaw na dapat po itinuturo sa atin, umaga pa lang, alam po natin na dapat ang ating araw ay sisimulan sa panalangin. Kaya nga po, kamusta po? Kaya nga po sabi ko sa inyo, kamusta po kayo ngayong araw na ito? Ang lahat ng bagay, simulan natin sa panalangin. At malinaw rin po na kung babasahin natin, ito ay itinuro ng ating Panginoon. Malinaw. Diba sabi niya nga, hindi lang ako sa lugar na itong mangangaral. Mangangaral din ako sa ibang lugar. Ibig sabihin, tinuro niya din sa mga taong naroon na mahalaga ang pananalangin sa umaga. Simulan ang buhay mo sa pananalangin sa umaga pa lang. At malinaw, hindi po to bumangon ng Panginoon, naghilamos. Hindi po ganon. Malinaw sinabi po rito, bumangon siya, naghanap ng lugar na kung saan siya pwedeng manalangin. Natahimik. Kaya nga po malinaw po, tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ulitin ko po, ang ating umaga ay simulan natin sa panalangin. Kasi kung sisimulan natin sa panalangin, ang lahat ay magiging mabuti ayon sa kanyang kalooban. Yan po ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Ang kahalagahan ng pananalangin. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin kung gaano kahalaga ang pananalangin. Kung paano namin sisimulan ang aming umaga. Lord, magpapahinga po kami mamaya. At muli mo kaming iingatan sa buong magdamag ng aming buhay. At muli mo kaming gigisingin upang harapin, Panginoon, ang bagong umaga. But Lord, I know, alam po namin, naiingatan mo po kami. Alam mo, Lord, kung ano yung kalagayan ng tahanang ito. Alam mo po, Panginoon, yung kalagayan ng mga miyembro. At alam mo po, Panginoon, yung kalagayan ng mga leader. Yung pagod, yung hirap, kabigatan, Lord, tinataas po namin to sa'yo. Yung mga pagsubok, yung mga trials, Lord, tinataas po namin to sa'yo. Lord, nakikiusap po kami. Itinataas po namin sa iyong kalagayan ng tahanang ito. Bukas, Lord, may panibagong pagsubok na naman na harapin ng tahanang ito. Pero I know, Lord, ikaw ang magbibigay ng kalakasan. Ikaw ang magbibigay ng knowledge and wisdom sa mga tao, Panginoon, na tumutulong sa amin, sa mga attorneys. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan sa iyo nang gagaling. Bigyan mo po sila ng knowledge and wisdom upang ipaglaban ng tahanang ito. Lord, tulungan mo rin po yung mga taong umaharap sa kaso. Kung minsan wala na po kami magawa, pero ikaw, Lord, may magagawa ka para sa tahanang ito. Dahil inilaan mo ang tahanang ito para sa Diyos, para sa mga mananampalataya mo, para sa iyong mga hinirang. Ingatan mo po kami. Ingatan mo po ang tahanang ito. Huwag mo pong hayaan muli, Panginoon, na makaranas ng mga pagdurusa, problema, pagkakagulo ng tahanang ito. Lord, hiniling namin sa'yo, tapusin mo na po ang laban.
Dahil dumarating na rin po sa punto na napapagod na po ang bawat isa. Pero alam namin, Lord, Ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Ikaw ang Diyos na laging nagiging source, Panginoon. Kung bakit kami nananatiling naririto, tumatayo, naninindigan. Dahil kasama ka namin. Salamat, Lord, sa mga taong ginagamit mo. Kila Pastora Joy, sa buong board, sa mga kapatiran, sa mga elder, sa lahat po, Panginoon. Salamat sa buhay nila. Salamat, Lord, dahil pinalalakas mo ang bawat isa. Salamat, Lord, dahil di mo kami pinabayaan ni minsan hindi ka nagkulang. Patawad, Lord, kung kami nagkukulang sa iyo. Patawad po. Minsan pa, Panginoon, ingatan mo po ang puso ng bawat isa. Lord, hindi namin kalaban ng tao. Hindi namin kalaban ng sinumang pamilya. Ang kalaban namin dito, Panginoon, ay ang dyablo na kung saan sinisira ang buhay ng tao, Lord. Lord, Ikaw nawa magtagumpay. Alisin mo nawa sa bawat isa. Kung meron man, Panginoon, na masamang espiritu na tumatakbo o gumagalaw sa buhay ng tao, Lord, tinataas ko. In Jesus' name. Wawala na to. Ibabalik mo yung puso na nagbabalik loob sa iyo, na nagpapakumbaba. Lord, ibabalik mo yung pag-ibig na nawala. Babalik ka at mananaan sa aming mga puso. At darating ang araw, matatapos ang mundong ito, maglalaw ang lahat, pero makakasama ka naming lahat sa kalangitan. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, yung mga biktima ng kalamidad. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano yung hirap na naranasan ng mga aming mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Dinadalangin ko po, Panginoon, yung mga may sakit sa mga ospital, sa kanilang tahanan, Lord, bigyan mo po sila ng kagalingan. Dinadalangin ko rin po, Lord, yung mga nagtatrabaho, ingatan mo po sila. At Lord, dinadalangin ko rin po yung problema ng aming bayan, ng aming bansa, korupsyon, yung mga drug addict. Lord, tulungan mo sila magbago at ipakita mo kung gaano silang kamahal ng kanilang pamilya. Lord, dinadalangin ko rin po ang mga leader ng aming bansa. Lord, ipaunawa mo sa kanila na hindi mahalaga ang pera, kundi ikaw ang mahalaga. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Lord, ngayon po itinataas namin ang bawat kapatiran ng tahanang ito, yung mga elder, Lord God, si Brother Ban na leader ng elder, Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya. Sila Sister Lynn, si Brother Joseph, bigyan mo po sila ng kalakasan. Si Brother Jose, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan. Lahat ng mga miyembro ng tahanang ito. Lord, dinadalangin ko rin po. Sila Kuya Joel, Lord, ingatan mo po sila Ate Noemi. Bigyan mo sila ng kalakasan. Lord, sila John Lloyd,
Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan. Yung buong miyembro ng board, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan. Si Pastora Joy, Lord, alam mo kung gaano yung pagod ni Pastora. Hindi man nagsasabi sa amin si Pastora, Lord, but I know, alam mo kung ano yung hirap na nararanasan ni Pastora. Yung kabigatan, Panginoon. Patawad, Lord, kung hindi namin napaparamdam minsan kay Pastora yung pagod niya. Pero Lord, na-appreciate namin kung gaano kabuti yung puso ni Pastora. I know, palalakasin mo pa siya. Kung napapagod siya, Lord, bigyan mo siya ng kapahingan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan. Ang kanyang pamilya. Panginoon, yung mga music team, sila Kuya Bill, Lord, ikaw ang patuloy, Panginoon, na magpalakas sa kanila. Bigyan mo po sila ng puso na handang maglingkod at magpuri sa iyo para sa tahanang ito. Panginoon, bigyan mo rin po ng kalakasan si Brother Bernard. Alam mo yung kalagayan niya, yung kalagayan ng pamilya niya. Sila Sister Mayan, Panginoon. Patawad, Lord. Patawarin mo kami kung minsan yung mga kapatiran na naglilingkod sa tahanang ito, minsan nakikita namin yung hindi magandang bagay. Patawad mo, Lord. Hindi namin nakikita yung magagandang nagagawa nila. Patawad, Lord. Linisin mo po kami. Pakalinisin mo ang aming isipan na makita namin yung iyong kabutihan at kabutihan ng aming mga kapatiran na naghihirap para sa tahanang ito. Maliit o malaking bagay, Panginoon. Ingatan mo rin po, Panginoon, yung araw-araw na nagbabantay sa tahanang ito, gabi-gabi, Lord, yung warriors, ingatan mo po. Lord, tunay nga pong ikaw ang Diyos. At alam ko po, Lord, napakaganda ng plano mo rito. Patuloy na magdala ka ng mga tao na tinawag mo upang sumamba at magpuri sa tahanang ito. Minsan pa, Panginoon, dinadalangin ko po at dinideclare ko sa apat na sulok ng tahanang ito, sa apat na sulok ng lupang ito, ang victory na nais mo sa Jesus is Our Shelter Church. Mangyari nawa ang iyong kalooban in Jesus' name. Sa'yo na po namin tinataas ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po, ngayon naman po mag-groupings.